Hi guys! Welcome back to our vlog! At ito na nga, tuloy na ang pagpunta namin sa El Nido, Palawan! Yan. From office, hinatid kami ng aming katrabaho kay Fab at kay TL Jazz na talaga nag-aabala naman sa paghatid sa amin sa airport. Ano yan, 1 a.m. ng madaling araw kami nag-start bumiyahe papuntang airport. Nakarating naman kami after 30 minutes. Hindi naman kami nagtagal sa labas, nakapasok din kami sa loob. And then, ang una namin ginawa is mag-check-in. Nag-check-in kami ng aming baggage. So, kasama namin yung mga kasama namin sa trip. And pumila kami din sa check-in baggage counter. So, hindi naman ganun kahaba yung pila. Tsaka mabilis lang din yung check-in ng baggage. And then, dun sa check-in ng baggage, kinausap din namin yung counter person kung pwede kaming mag-change ng seating arrangement kasi hindi lahat kami is sabay-sabay nag-book. So, dalawa sa amin yung nakahiwalay yung booking. So, hindi sila nakatabi sa amin. So, isa na dun si Mark, nasa may bandang unahan siya and kami nasa may bandang likod. So, unfortunately, punong-puno na yung plane. Kaya sinuggest na lang nung attendant na kami na lang mag-usap kung paano ayusin yung seating arrangement. Yan, nakapasok na kami sa loob ng domestic departure. Picture lang ng mga airplane and yan. Malapit na yung namin dyan. Yung departure namin. Ayan, naglalakad kami dyan, guys. Di ba ganda ng pasok ko? Naglalakad kami dyan kasi may mamasyal pa kami ng mga time na yan. At napansin ko lang wagay pala sa akin yung color yellow na damit ko. Ayan, actually nakakain pa nga tayo, di ba? Nag 7-Eleven yata tayo. 7-Eleven ba yun? Parang gano'n. Nagkape pa sila tapos nag-Shopee sila. Shopee. Ayan, ngayon naman guys, papasok na kami ng aeroplano ng mga panahon na yan, ng mga oras na yan. So guys, ngayon, ang oras natin ngayon ay 3 kapon. Nakalimutan ko na kung anong oras yung namin, yung flight Alas namin. 4 ng madaling araw kami sumakay ng airplane. Ayan, actually yan, kami na yung huling nakaakyat. Tapos, yan, tingin-tingin pa kami, kunwari. Yan, sobrang laki ng aeroplano. Namiss ko yung airplane pag yan, namiss ko din talaga, partner. Hindi talaga na. Kala mo kasi nasa basketball na tayo. DJ! Ayan, unti-unti na sumasakay ang mga tao sa aeroplano. Ayan, nakandyan na kami. Nasa aeroplano na kami ng mga time na yan. Ayan, nagkatabi din naman kami ending kasi may mga kasama kami sa trip na nag-offer. So, yan. Basically, medyo umaandar na yung aeroplano sa mga oras na ito. Panginoon, marami po sana. Ay, hindi pala gano'n. Ayan. So, parang feeling ko mas mabilis yung departure nung airplane natin para sa Boracay. Oo. Tamot lang mo, partner, ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng view sa heaven. Oh, hindi heaven! Sa langit. Ganun din. Parang ganun din no? Sobrang ganda nung langit noon, nung paumaga na. Kulay pink talaga. Oo nga, sobrang ganda, nakaka-amaze. Kaya nga lang, nasa kabilang side tayo. Kaya mga umaga na yan. Paano na tayo niyan? Pababa na tayo ng aeroplano siguro niyan. Yan yung window seat sa top. Ganda ng yung mga island na yan, parang feeling ko sa Palawan na yan. Oo, kasi pababa na tayo niyan. Ay, oo, pababa na pala tayo. Diba? So, ilang minutes na lang pababa na kami. Tingnan nyo, may sea of clouds sa Palawan. Habang nag-loading, nakababa na kami. Nakababa na tayo ng Puerto Princesa Airport. So, sa clip na yan, dapat nag-picture taking pa kami yan after namin bumaba. Kaya lang, nagmamadali yung guard. Nakakalisin kami sa picture taking doon sana sa signage ng airport. Ayan. Sayang nga halos wala kaming matinong picture. Yan, kaya yun, pinapasok na kami sa domestic arrival agad-agad ng guard. Papasok na. At partner, ang ganda talaga, partner, ng Puerto Princesa Airport. Ang ganda ang aliwalas ng kanilang airport. At ang paglabas ng kanilang airport, talaga naman masasabi mo, ang ganda-ganda din, ang linis. Para tayo nasa ibang bansa, pero Palawan lang yan.
Sa totoo lang, yes, sobrang linis talaga ng airport, sa loob at sa labas. Sobrang linis. At hindi naman din nagtagal, dumating din agad yung sundo natin ng mga panahong iyan. No, partner? Or nandun na rin naman, nag-aabang naman ata siya. Yan. O, diba? Ang ganda. Ang kinis ng ulo. Ang araw ay binaba namin. Kasabay na naman. Ay, grabe siya. Ayan. Medyo nagsasalita kami dyan, guys. Kaya lang parang wala naman yatang Wala tayong suot na mic niyan. mic kami noon. Kaya, yan. Hindi kami okay. Ayan na. Nakasakay na kami ng aeroplano. Hindi ko na nga alam Hindi kung... aeroplano, Ay, van ng yan. van pala yan. Van pala yan. Nakasakay na kami ng van. At hindi ko nga alam kung ano yung sinasabi ko dyan. Kasi nung sa unang clip ni Pang sila. And busy-busyhan lang ako. Actually, yung cellphone ko, guys, malaki-malaki lang talaga yung kamay ko. May malaki na cellphone ngayon, pero syempre, malaki din yung kamay mo. Ayan. So, iyan yung Puerto Princesa town proper. Sa likod lang yan ng airport, partner. May Jollibee dyan. Andyan din sa likod ng airport yung pamilihang bayan kung saan nakakabili ng mga souvenir. Hindi ko napansin nung pagdating natin. Nung pauwi na tayo, doon tayo dumaan. Dyan din ba? Oo. Ayan, sobrang linis lang talaga. At ano pa, muntikan pa nga kami ma-aksidente dyan, guys. Parang mga 20 minutes pa lang kami nakakasakay sa van ni Kuya. Muntik kami makabangga ng single na motor. Okay, meron naman may sidecar, diba? Single yung motor, tatawid siya agad ng kalsada at muntik na kami, hindi pa kami umiinit ng Palawan, muntik na kaming ma-aksidente. Ayun guys. At nang napansin din namin guys, sa iba din sa Palawan, may sarili silang ano yun, Pilipinas? Bangko Sentral? Bangko Sentral ng Pilipinas? Oo. May Parang satellite office ata nila yun. May ganun sila. Kaya lang, napansin ko nga lang, habang nakapastay kami dyan sa Palawan, halos lahat talaga guys ng pera nila. Sobrang luluma. Walang bagong pera. Sobrang... Ayan. Ito na yung first stop namin. Nakalimutan ko na kung anong lugar to, pero ito yung, since sarado pa yung mga sari-sari stores or yung mga grocery stores dun sa Puerto Princesa, dito kami dinala ni Kuya para mamili ng mga pagkain. Diyan kami bumili ng aming kape na nagkakahalaga ng 600 pesos. Oh, Kape lang sa ilang shampoo. Diyos ko, ang mahal naman. Teka, bakit nga ba tayo umabot ng 600 pesos? Kasi nga bumili tayo ng kape wala pa yung tubig kasi yung tubig late pa natin yung binili. Oo. Ay, hindi, Kape, toothpaste, toothbrush, ganun. May binili tayong tubig pero parang 2 liters lang ata. Parang ganun. Oo. Hindi namin na-anticipate na sobrang haba ng biyahe at kailangan talaga namin ng 5 liters na tubig. Though okay lang din naman na hindi kami bumili ng masyadong maraming tubig kasi syempre pag marami kaming tubig na binili, may healing kami along the way and dadagdag pa yun sa oras ng travel time namin. Dapat talaga guys, pag bayahe kayo sa El Nido, mag-diaper kayo. Ay, hindi ba magda-diaper? And sabi nung driver namin is 6 hours na Puerto Princesa hanggang Iloilo. So, hindi ko na-expect na ganun katagal. Pero siguro sobrang layo talaga ng Puerto Princesa sa Iloilo. Hindi sobrang layo, malayo talaga. Talagang buwis-buhay yung pagbiyahe sa papunta pa lang doon. 6 na oras ka sa van, ng dire-diretso. 'Di ba? Gaano kalayo yun? Wala naman traffic dyan, guys. So basically talaga malayo talaga yung mundo. Pero sulit naman pag nandun ka na. Yan. Tapos yung daan nila, guys, parang pasigsag, pataas, pababa, left and right, ganyan. Sobra, oo. Pero yung naman, ang may enjoy mo din doon yung yung view. Kasi yung view talaga doon, halos puro bundok. Ang gaganda ng mga formation ng mga bundok nila. At walang bahayan. Talagang walang mga marites dyan. Kasi syempre, kahit naman ako, tatama rin na ako mga kapitbahay ko. Ang layo ba naman ng kapitbahay ko? 20 kilometers. Yun nga guys. Ayan, tuloy-tuloy lang yung biyahe namin dyan. Sobrang layo ng biyahe na yan. Sobrang tagal ng biyahe na yan. Pero usually, syempre kami, 24 hours na kami walang tulog nun. Kasi before pa nung alis namin, pumasok pa siya, nag-office pa siya. Tapos ako naman, nag-ready din dito sa bahay. Kasi 12 yung meet up namin 12 in the morning. Kaya, yun, sobrang pagod, walang tulog, walang pahinga, sobrang,
ano talaga, drain na drain ako ng mga panahon na yan. Tapos gusto ko na rin matulog nung mga panahon na yan. Ano ba yan? Puro na lang panahon. Okay. Maganda yung view. Kaya siguro siya pa iba-iba ng biyahe, like taas baba kaliwa kanan yung road. Minsan pa zigzag pa talaga kasi parang yung road nila is malapit sa bundok or malapit sa Sa gitna ng bundok, hinati nila yung bundok para makagawa ng karsada. Ayun. So I think it's the better way naman. Pero along the way, marami ring mga road work. Pansin mo, marami mga road Madami works. din ginagawa. Talagang ini-improve din nila ang Palawan. Kung yun lang. Na-appreciate ko. Yung Ayan. accommodate na. Diba, kita nyo yung view niyan? Wala pa kami yan sa El Nido. Palawan pa lang talaga yan. Yung mga nadaan na lang namin papuntang Palawan. Pero naman, ang ganda din naman ng daan nila. Talaga namang maayos. Saka ang linis. Ang linis din sa Palawan. Totoo na. Yan. Biyahe-biyahe lang kami yan. Tapos, dire-diretso lang. Nakikita nyo na may dagat na din. Actually nga, pwede na nga dyan na lang eh. Kasi ang layo-layo talaga. Ayan! Ayan! Ito yung pinaka-best namin. Ito yung second stop namin. Ito kami nag-brunch. Ito yung Ocean View Restaurant. Ito yung pinaka-best na napuntahan namin talaga. Ocean View Restaurant. Ocean View Restaurant na walang kakwenta-kwenta yung pagkain. Kaya gusto mo lang kwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta yung pagkain. Ayan, bisita ko niyan kasi sobrang gutom na ako. Tapos yung ang mahal pa ng binayaran namin, biruin mo nag-order tayo ng batchoy na matamis. Yung batchoy nila, dinaig pa ang minatamis ng saging. Panghimagas daw kasi yung batchoy. Ganun katamis ang saging nila. Tapos, Sabi, ang batchoy nila. Tapos ano yung inulam ko doon? Binagoongan. Hindi binagoongan. Bicol Express yun, na lasang binagoongan. Pero ang tawag nila doon Bicol Express. So, pero kulang siya sa ahang. Talagang lasa mo lang talaga siyang binagoongan. Mas malapit siya sa binagoongan kasi mas malapit siya sa Bicol Express. Ayun, kasi medyo metikuloso ako pagdating sa pagkain. Mahirap akong i-please. Kasi nga, hindi naman ako tataba ng ganito, ng ganito nila. So, ayan. O, di ba nakikita nyo, hinati nila yung bundok. Nasa gitna kami ng bundok dumadaan. Ayun ang mga cut ng bundok. Parang siyang road widening Yan, diretso lang din, lakad lang kami. Takbo lang kami ng takbo niyan. Ayan, ganyan. Ang ganda ng view din sa Palawan. Sobra. Lahat ng dinaanan namin, sobrang green, sobrang linis. And then, sa left. Most ng mga greens is nasa left side. And then, paminsan-minsan doon sa right side, makakita ka rin ng mga, parang tubig, gano'n. May bukid din sila. Ang ganda nga ng nila, ang ganda ng ayos ng lupa nila doon. Di biruin mo, meron silang part na pang dagat, meron din silang part na, yung sa kabilang side, yan, nakikita nyo yan ngayon sa video. Bukiran yan, may mga bukid din sila doon. Yan, ganyan. Malawak pa nga dyan malawak pa. Pwede pa kayong bumili ng lupa dyan, guys. So, contact me, guys, kung gusto nyo. Tapos yan, dire-diretso lang. Lakad-lakad yan. Lakad lang. Ang na-miss kong mga video is yung mga ilog. Kasi marami silang ilog na ang gaganda. Kung papansin nyo, may mga tulay kami nadadaanan. Tapos may mga ilog. Yan. Kita nyo naman yung itsura ko na yan, guys, di ba? Sinabi ko pa dyan, pagod na ako. Antok na daw ako. Talagang nararamdaman ko noon. Talagang guling ko na lang makauwi. Siguro mga 4 to 5 hours na tayo nagbabiyahe niyan. Tapos pa kasi ang hirap, di ba, kahit kumain na kami, dahil hindi kami natuwa dun sa kinain namin. Parang, alam mo yun, naghalo na yung pagod, yung puyat, yung gutom ka, hindi ka makakain ng maayos. Talagang gusto ko nung magalit ng mga oras na yun. Iniisip ko nga sana mas marami na tayong biniging snacks dun sa first stop natin. Tapos di na tayo nag-brunch. Pero okay lang yun kasi naka-CR naman kami doon. Actually, tinanong naman tayo ni Manong driver kung saan tayo kakain. Parang yung una yata niyang option is sabi ni Alan, mahal daw. Kaya doon tayo napunta doon sa Ocean View. I-recommend ko. Yung na-recommend nila. Which is hindi naman masarap yung pagkain. Pero sila naman, na-appreciate naman nila
okay naman sa kanila yung mga in-order nila. Ako lang talaga yung parang hindi na po. Lalo na sa budget, syempre pagod ka, gusto mo humigop na mait na sabaw. Lalo kung nasa ibang lugar ka, so expect ko, ikakaiba yung ano nila, yung food nila. Ayan. So yan yung mga yan guys, pumayat na ako niyan. Sobrang pagod. Sobrang pagod at gutom ko, pumayat na ako niyan. Tapos yung buhok ko na 1,998 nung umalis kami, naging 1,980 na lang. Ayan. Ayan yung view, di ba? Diyan kami binaba ni Kuya kasi sabi niya maganda daw yung picture taking dito. Yung, ang tawag niya dyan, yung, Wala, umalis na tayo agad kasi nagalit kasi kuya dahil hindi mo maalala kung ano yung tawag doon sa view. Basta view deck siya, gano'n. oo, basta maganda daw yung picture taking doon. Pero bang init nun guys ha? Yung mga oras na yun talagang nanunuot yung init sa bumbunan ko. Alas 12 na yun. Actually, kaya siya nagmamadali kasi alas 12 na and sobrang ano na siya, overtime na siya sa paghatid sa atin. Kasi nga, di ba, 6 hours lang yung, ano, yung biyahe niya dapat. So, from 6, dapat, 12, nandun na tayo sa El Nido, dun sa ano natin. Pero sa pansin ko pupuntahan talaga natin. sa Palawan, yung observation ko sa mga lugar nila, ang dami nilang mga tanim na halaman. Meron silang mga puno ng mangga, meron din tayong nadaanan puno ng mga saging, meron din silang maraming rin silang tanim na puno ng buko. Di Tsaka ba? may kawayanan pa nga eh. Pag yung malapit sa bundok, Saka maraming yung kawayanan. saka yung iniisip ko nga ano kaya ang simoy ng hangin pagka Pasko na sa El Nido kasi di ba syempre nung pumunta kami hindi pa naman yan Pasko eh. Pero bare months na yan, pero mainit pa din ng mga time na yan. Eh ngayon kasi medyo pa December na, malamig na yung panahon, makakamoy mo na yung Christmas, di ba? Oo. Tsaka, may mga roadworks na dyan, pero ang hindi namin masyadong napansin is street lights. Oo, yun. Wala nang street lights. Parang nga nakakatakot dyan na nakakatakot dyan na Bumiyahe ng bumiyahe gabi. ng gabi kasi talagang walang ilaw yung daan, walang ilaw. Sobrang dilim. Kung siguro kung may mga street lights, medyo malalayo yung agwat. Hindi tulad yung... Pero wala talaga ako nakitang street lights. May nakita ba kayo guys ng street lights? Comment down below nga. Kung may nahagip ba kaming street lights yan sa main road nila yan ha. Tututusin parang highway yan. So National dapat, road. dapat may may ilaw dyan. Pero yun nga. Siguro kasi pagkatapos nila ng roadworks sila ilalagay yung mga street lights. Kasi Saka talagang talagang probinsya feels kasi alam nyo ba guys, na nawalan kami ng internet during the time na nasa biyahe kami. As in, wala talaga signal. walang service talaga. Wala As in, talagang calls service. and texts, Oo, wala. As in, zero bar talaga yung signal. Yung lugar na yan, yung dinaanan namin na yan. Pero, yuyamanin ng mga bahay dyan, magaganda kahit iwahiwalay. Ang ganda ng mga bahay dyan. So kung mapapansin nyo, wala akong nahagip na signage kasi nasa maling side ako ng road. Yung mga signages kasi ng yung mga lugar na napuntahan namin like yung Taytay Palawan, tsaka yung signage ng El Nido, nasa right side. Eh, mostly ng mga kuha ko is nasa left side. At aminin mo din naman kasi na wala talaga kang magandang nakuhanan. Kasi doon ka nagbibideo sa mga bukiran, hindi ka nagbibideo sa side ko. Diba? Sa side ko yung left. Sa right yata yung maraming view. Sa side ko yung madaming view. Sa side mo ba yung maraming view? Hindi ko alam. Kasi pag hinuhugot ko na yung camera ko, nawawala na yung view. Nahuhuli ako ng hugot ng camera. Talagang pag pupunta kayo guys ng El Nido, Palawan, talagang maglalaan ko ng madaming energy. Kasi sa biyahe pa lang bubugbog na kayo talaga. Iba yung pagod, sobrang nakakapagod talaga siya. Oo. Pero kasi, kung kukumpara naman yung airfare ng Manila to Puerto Princesa and Manila to El Nido, mas malaking tipid kasi yung Puerto Princesa. Tapos, magbabas ka na lang. Kahit kung sabihin mo 600 pesos yung 600 pesos no? Yung sabi ni Kuya, 600 pesos yung van mula Puerto Princesa papuntang El Nido. Eh, kumpara mo naman yung yung airfare from Manila to El Nido is parang
aabot ng 14, 15. Depende pa yan So, halos doble or triple kumpara dun sa Manila to Puerto Princesa. Yun nga lang, kailangan mong i-endure yung tagal ng biyahe sa van, sa road. Nakakapagod at ano ba yun? Nakakatagtag ng katawan. Paano na yan? Pa El Nido na yan, and Oo guys, kasi dun sa kung napansin nyo yung view deck na kaninang pinagstapan namin. From there, 1 hour biyahe pa bago ka makarating dun sa El Nido, Palawan. And then, siyempre ako, first time ko sa Palawan, nung unang pagkita ko nga sa El Nido, parang na-disappoint ako kasi hindi kami nakaligo dun eh. Parang kailangan mo talagang mag-island hopping. At yun nga, yung sa susunod na mga video namin, makakita naman namin yung pag-island hopping namin. Which is na-enjoy din naman talaga namin. At doon namin ikukwento sa inyo sa part ng video na yon kung ano pa yung mga pwede nyo gawin, pwede nyo ma-experience sa El Nido para mag-enjoy nyo yung stay nyo dito. Diba? So, yan, ganyan lang. Itong vlog na to, ano lang to. Parang biyahe pa lang to. Kwentuhan, ganyan, catching up. Charot. kaya sobrang haba ng biyahe talagang marami kayong pagkukwentuhan. Yun nga lang, kung galing din kayo sa puyat, marami kayong maitutulog sa biyahe. Ako hindi ako nakakatulog sa biyahe talaga kasi nagulat kasi ako nung muntik maka-aksidente si Kuya tapos nagsigawan sila sa nakakaiglip na ako nun. Parang naririnig ko sa tenga ko yung sigaw mo. Kaya yun, bilit ako naka. Ayan, so malapit na kami sa El Nido niyan. And, Ayan na! Sa El Nido Nasa na El Nido kami. na tayo niyan. Yan, dyan kami nag-stay. Dyan. Pwede din kayo mag-inquire dyan guys sa pangalan yan? Novice Novice. Tourist Inn. Yan. So, keep watching lang guys.